Ginawang asap yung simbahan, inappropriate daw yung kanta. Kung ikaw ay miyembro man ng LGBTQ+, tapos ito yung gusto mong suotin, at dito ka komportable, at dito mo nakikilala ang sarili mo, di go ahead. Bakit? Sa inyo ba kinuha yung pambili ng palda ni Aura? Gustong-gusto na talaga ni Mami Min si Alden Richards para kay Catherine Bernardo. Botong-boto yata si Mami Min. Oo, kasi bakit nga parang... Chismis with a quiz. OG! OGD! OGD! Yes! Chichika Show sa TV5. Oh. OGD? Yes. Ano OGD? Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga link. Ito ba si Mama Lord? Ito naman po si Papa O, si OG Diaz, ano pa nga pa, ang lagi ninyong inihirit sa amin. Chika mo na! Dali! Ang ingay-ingay Ciao, mo. Roma! Ingay-ingay mo, Loy. Uy, Oh my God. ingay din naman sila. Ha? Siyempre, nandito tayo ngayon sa Rome, Italy pa rin. Yes. Pero particularly dito sa background po namin ay ang Colosseo. Yes. Yes, ito po yung dating Araneta, Colosseo. Uy! Nay, hindi! Iba yun! Iba ba yun? Oo. Gateway na yun ngayon. Ito yung ruins. Ruins, no? Oo. Ito yung ruins, no? Yes. Ito yung tinatawag na Lorenzo. Uy! Iba yun! Ay, Santo iba yun! Alam ko naman Lorenzo Ruiz. Ito naman. Diyos ko naman, si Patol ka din naman. Oo. Siyempre yung siyempre yung ruins, di ba? Yes. Di ba? Yung kinakanta ng ruins, ruins, ruins on the river. Rolling yun, Nay! Mali! Oh, anyway. Ruins yung nahalo sa salad. Yung brown-brown na maliliit. Ano ka ba? Ano yun? Raisins! Pinag-isip mo naman ako. O anyway, sumasayaw tayo dito kanina. No? Bigla ko naalala. Itong si Julian San Jose. Oo, na-bash ng gusto si Julian. Ay, oo. Dahil nga sa kanyang performance, ang background naman niya ay hindi ruins kundi ang altar ng simbahan. Yes. Oh, ano bang nangyari? Eto nga, Nay, kasi nga nag-perform itong si Julian San Jose noong October 6 dun sa benefit concert para sa Nuestra Señora del Pilar Shrine sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Kaso nga, ang naging parang stage nila, yung mismong altar. Lumabas si Julian, naka-gown, naka-tube, may slit, di ba? Tapos ang kanta niya, Dancing Queen. Tapos yung isa pang kanta, yung kay Lady Gaga, yung I'm on the edge of glory. Ganon. So parang sabi nila, hala, ginawang asap yung simbahan. Yung mga binabash ng mga no? Oo nga, no? Oo, tapos? So, ayun nga, Nay. ano sinasabi ng mga bashers? Ay, ayun nga, sinasabi na, wow, ginawang asap yung simbahan. Tapos sabing ganun, parang inappropriate daw yung kanta. Dapat daw harana kay Maria. Tapos yung ganun yung mga awitin. Dahil dyan, Nay, naglabas ng statement ang Sparkle. Ano sabi ng Sparkle? Eto, Nay, nasusulat, Pansan, Loy. Ito. Ako nakakadiri. Cellphone ko yan. Ano ka ba? Ay, oo nga pala, sorry. Ay, wag na. Naku, ginamit pala. Hindi, ito na yung ginamit ko. Sabi ng Sparkle, Nay, Sparkle would like to officially address the current issue regarding Julian Sancho's performance at the Nuestra Señora del Pilar Parish. Sparkle GMA Artist Center takes full responsibility for Julian's attendance at this event. It is our job to coordinate and clear details with the organizers and relay the instructions to our artists. Julian only fulfilled her duties and commitment as a true professional. She is a devout Catholic and had no intention of disrespecting the church or its members. We are truly sorry to those we have offended. We hope that this puts this issue to rest. We apologize to Julian as well. Moving forward, we will be more vigilant in our coordination efforts to ensure such incidents do not happen again. Paano ba dapat yung protocol pag ganyan? Pag may kinukuhang artist tapos meron siyang management company. So, siya ba pipili ng kanta? Sasabihin ba sa kanya ano kakantahin? No, pero actually trabaho yan ng management.
Trabaho ng manager yan. Siya yung mag-due diligence, siya yung magre-require, siya yung aalam kung ano yung detalye exactly. Ngayon, kung alam niyang simbahan ito, dapat i-request ng manager o ng management na takpan mo yung altar. Kung ayaw nyo sa iba gawin yung stage, kundi gusto nyo dun sa altar, takpan nyo yung altar. Pangalawa, syempre, kung hindi yun nasunod, dapat yung talent, nag-aano rin, inaalam din niya, appropriate ba yung damit ko dito? Ay, altar ito eh. Teka muna, yung mga songs ko, okay lang ba? Tapos ang likod ko, merong mga santo sa likod. Diba? Appropriate ba? Siguro si Julian, parang okay sa kanila eh. Okay dun sa lugar, okay dun sa organizer, di siguro okay lang. Ganun yung kay Julian. Kaya, next time, kung gagawin po natin ang entablado natin ay yung altar ng simbahan, takpan na lamang po natin yung mga santo. Maganda rin na nangyayari itong mga ganito, ha? Kasi siyempre aral din to sa ibang artista, ibang performers. Next time huwag tayong kasi mababash din tayo. Alam mo naman dito, Diyos ko sa atin, kunwari ikaw yung okay lang sa'yo, tapos hindi okay dun sa mga commenters. Parang anong problema ng mga commenters? Okay nga dito, hindi nga siya nagrereklamo. Di ba? Sila yung nagrereklamo para sa'yo, pero wala naman sa akin yun. Di ba? Kaya, pero next time, alamin na lang yung nitty-gritty o yung detalye ng performance at ng venue for the performance. Diba? Kasi naalala ko na ito yung meron din kami mga gig na binubok mo kami. Diba sinasabi pa sa amin pati ko anong kulay, anong hindi pwede, anong pwedeng suotin, diba? Yun, diba? lahat yun. Anong kanta, ilang kanta. Ganon. Pero syempre, ito kasi simbahan. Kaya siya nabash. Diba? Maganda rin na sasabihin din natin ng maayos. Iintindihin din natin. Kung mapapansin mo, Loy, yung itaas nung altar, may mga ilaw. Talagang ginawa siyang stage. Abay, malay ba naman ni Julian, hindi ba? Anyway, maganda rin nangyayari yan para next time, alam na natin yan. Ang next na gagawin. Lalo na yung mga managers, dapat aalamin na nila kung ano yung pupuntahan ng kanilang talent. Yes, lesson learned. Kaso ito naman, Nay. Maayos naman yung damit pero nabash pa din. Sino? Si Aura Briguela. Di ba nag-back to school? Nag-back to school. Siyempre, nag-aaral siya sa University of the East. Sa UE Manila. Siyempre, maayos naman yung damit ng bata. Nag-picture-picture siya na siya ay nakapalda. Proud siya na back to school siya, siyempre, di ba? Bagong tuli yung tao eh. Nay, hindi! Bagong enroll, hindi bagong tuli. Sorry. Siyempre, excited si Aura kasi pinayagan siya ng Student Affairs. Yes. Na magpalda siya. Ibig sabihin, walang diskriminasyon sa kanila. Kung ikaw ay miyembro man ng LGBTQ+, tapos ito yung gusto mong suotin, at dito ka komportable, at dito mo nakikilala ang sarili mo, go ahead. Lalo na ito, siyempre, tinatakpan nila yung puwetong nasa likod. Hindi, makikita pa rin naman natin yan, hindi ba? Hindi, sa akin lang. Sa akin lang, di ba? Yung uniform, pinayagan si Aura, na-excite si Aura, ginagana sa pag-aaral si Aura, edi ibigay natin yon. Ang katwiran ko, bakit? Sa inyo ba kinuha yung pambili ng palda ni Aura ng kanyang uniform? Hindi naman, di ba? At saka sinuportahan siya dyan ng University of the East Student Council, ha? Ito yung bahagi ng statement. Kasi ang haba eh. Everyone deserves a safe and inclusive environment where no one is left behind and discriminated against, regardless of their identity. Recently, we've become aware of the backlash surrounding Aura Briguela's post that showed her choice of uniform. In this context, it is important to note that UE is committed to fostering an inclusive atmosphere where LGBTQIA+ members are respected and students are permitted to wear opposite-sex attire of their choice and uniforms provided they have approval from the Student Affairs Office. Unfortunately, some of those who criticize Briguela seem unaware of this policy as reflected in their negative reactions and comments.
The University Student Council, the UE Manila Senior High Central Student Council, and the UE Bully Free Advocates and Empowered Student Support Group of UE Manila peer facilitators will not tolerate such discrimination. We remain steadfast in our mission to create a safer, more inclusive space for all UE warriors regardless of gender. Yun. O, ayan So, ha. pwede naman pala sa kanila. Allowed Oo. naman sa school nila. Pero ako hinahangaan ko ang UE ha. O, dahil sila ay hindi naman sa walang pakialam, kundi tinatanggap nila. Kung ano yung pagkatao mo, kung anong gender ang gusto mo, kung saan ka komportable, isuot mo. For as long as hindi ka lilikha lang ng gulo Yes. doon sa eskwelahan. Eh, ba't pag di ba siya pinagpalda, manggugulo siya? Hindi nga. Hindi haga na nga ito na. Hindi nga, ako nga, ang saya ko nga eh, di ba? Na yun. ano, I mean, back to school na nga siya. Tapos, nasuot pa niya yung gusto niyang damit, di ba? Oo. Ayan. Naalala mo, may kinukwento siya na isang project na dapat kanya, kaso biglang nawala sa kanya kasi ayaw siyang payagan na mag-school uniform na pambabae. Oo. Dahil dun sa project, parang mga estudyante sila. Oo. Naikwento niya yung sa atin, di ba? Yeah, oo. Anyway, importante pagpatuloy mo yung aura, Yes. ang iyong nais, ang iyong desire na makagraduate ka. Yes. Oo, para naman syempre, ikaw nga napag-aral mo yung tatay mo, hindi ba? Napag-graduate mo. Ikaw naman, pagbigyan mo yung sarili mo na makatapos. Yes! Oo, Good diba? luck! Study well! Oo. Study hard. Yes! Parang Islam book, di ba? Nakaka-distract yung mga dumadaan na gwapo. Okay, well, kakaloka, hindi ba? Oo. O anyway, hindi naman na-distract itong si Loy sa balita. Na? Na syempre parang iniisip ng mga fans, wow, parang gustong-gusto na talaga ni Mami Min Ay! si Alden Richards Oo. para kay Catherine Bernardo. Botong-boto yata si Mami Min. Oo, kasi Bakit nga parang finlex ni Mami dun sa isang post niya na parang nilalaro o inaalagaan ni Alden yung pamangkin ni Catherine, yung kapo ni Mami dun sa isang mall show. di ba? Oo. Ayan, nakakatuwa naman. At syempre, ayan, sa November 30 na ang showing ng kanilang pelikula. Yung trailer pa lang o yung teaser pa lang talagang kabit na. Ang sakit na. Ang sakit-sakit sa puso. Oo, parang gusto mong malaman bakit ganun ang sagot ni Ni Catherine. I don't. I don't. Ba't kaya ganun? Ayan na nga alamin natin dahil mga advanced screening na yung mga pinapurchase na tickets ng mga tao. Diba? Oo. Available na ho. Diba? Oo. Baka maubusan kayo, bumili na kayo. Correct. Pero yung pagka-flex ni Mami kay Alden, ayun no, parang nagpa-practice ng maging daddy, Naya. Oo nga eh. Oo. Oo nga, Tingin nakakaloka. mo. Ang tingin ko, maingay talaga yung nasa likod namin. Hindi naman namin masabihan kasi hindi kami makakaintindihan. Oo, hindi mo kami marunong mag-Italiano. Paano? Diba? So, hayaan na lang natin. Basta malakas naman ang dating namin sa inyo. Yes. No? Oo, at may mas malakas na darating, Loy. Ay, ano yun? Oo. Sa darating na October 21, ako, eto na po. Oh. Sa TV5. Oh. Oo. Eto, meron ayan Asan? Chismis with a quiz. OGD. Yes! Chichika Zone sa TV5. Oh. OGD? Yes. Ano OGD? Ayan po. Siyempre, tayo po ay magkakaroon po ng bagong show. Yes. This time, hindi po sa ABS-CBN, kundi sa TV5. Ayan po. Kapatid. Ayan. Yung aming bagong game talk show. Wow. First time, game talk show. Ibig sabihin, talk show na, game show pa. Wow. Ang ganda. Siyempre, yan ay sa TV5 starting October 21 po. Yay! Ayan, Congratulations, abangan ninyo ang aming time slot. Baka after Itbulaga ito. Oh. Teka lang nga, yan to game show tas talk show. Parang kakaiba yun Wala kang pakialam. Kasi hindi nga ako kasali dyan, di ba? Kaya wala akong pakialam. Oo, hindi. Actually, Sakit lang. Actually, parang bitter si Lloyd.
Hindi, actually, itong show na ito ay, syempre created by Enrico Santos. Yes. Oo, at nakakatuwa dahil game show ito kung saan syempre mananalo ka ng mga cash prizes. Wow. Oo, yung mga mosang dyan, yung mga marites dyan, ano? Ang title nga nito ay Quiz Mosa. Wow! Oo, Quiz Mosa. Ikaw na ikaw, bagay na bagay. Sobra. Hindi ko alam kung totoo ako dyan. Hindi dyan, ikaw na ikaw. Anyway, basta ang importante dito ay madagdagan yung mga napapanood natin entertainment, hindi ba? Yes. At the same time, nananalo pa kayo. Oo. Ay, maganda tong ano nito. Siyempre, naka-immersed ako dito. Yes. Habang mini-meeting namin to, ganyan, binubuo namin to. Siyempre, kasama namin dyan si Tonton Soriano at si Tita Jex. Ayan. At syempre, meron din kami mga male co-host. Ayan ang abangan ninyo, ha? At syempre, ito yung mga, yung nag-game ka na, nagchichismisan pa kami. Di ba? Iba, bago. Di ba? Teka lang, Nay, nagpaalam ka ba kay Tita Cory sa ABS? Alam mo, na tumawag pa lang ng meeting, nagpaalam na ako kay Tita Cory Vidanes. At nakakatuwa naman, pinayagan ako ni Tita Cory. Yeah. Go ahead, OG, no problem. Thank you for letting me know. Wow. Diba? At least nagbigay ka ng courtesy kay Tita Cory. Oo naman. Hindi naman tayo dapat magsara ng pinto o magsunog ng tulay. Diba? Wala naman permanente dito. Ako'y sanay na kung maikli lang yung buhay ng isang show, hindi ako dapat nang umiyak. Yes. Ganun talaga. Wala namang permanente nga rito, lalo na mga shows. Gagraduate ka. Yeah. Ang importante, kakaiba ito. Yes. At kumbaga, ibang larangan ang ating tatahakin, ha? Check naman yan, pang matagalan yung sana. Amen. Manifest. Yes, And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click niyo po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung aming episode ngayon at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click the like button at huwag kalimutan i-click ang notification Dahil bell. pag-click nyo yan, kayong unang-una man-notify na meron kaming latest update at syempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, MAMALOI. At nandyan po at nakapost pa rin po. Maraming salamat sa mga nanood na yung amin pong mga escapades ni Nanay sa Florence at saka sa Pisa. Yes. Nakita na natin ang Leaning Tower of Pisa. Yes. Andyan po. At abangan nyo naman pong susunod kong post. Yun naman pong kasal na inatenda natin na napakabongga. Kasama naman natin din si Donita Nose at saka si Chad Kinis. Yes. Anyway, si Chad Kinis na rin lang. Maraming salamat, Chad Kinis, sa iyong pagiging third party sa likod namin. Thank you so much, ha? At syempre pang NV Skin Beauty and Wellness po. Ayan, ha? Diba? Maraming salamat dahil dito para kaming artista talaga. Diba? Nag-glow yung skin namin. Yes. NV Skin Beauty and Wellness yan. Dahil nga yung kanilang mga drips ay imported from Switzerland. Diba? Bongga. Diba? Para ka namin nag-stem cell, bumabata ka. Diba? Diba? Doc JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes, para sa aming gorgeous ng ngiti. Yes, Thank you, diba? Doc, at Miss Ara. Yes, At syempre, ang linaw natin nakikita ang buong Italia dahil sa mga salamin natin from Ideal Vision. Yes, correct. Ideal Vision ni Doc Jessica D. Yes. At syempre pa, yung mga gustong mag-tour, ha, kahit dito sa Rome, kahit saan lupalop ng bansa, no? At gusto nyo ng sigurado at hindi kayo lolokohin, kontakin nyo ang Trajet International Travel and Leisure. Wow! Yes! Ay, naku, Diyos ko. Pati pag-asikaso, pag-assist sa visa para magkaroon kayo, sila nang bahala. Marami silang mga packages sa Trajet International Travel and Leisure. Pumunta kayo sa kanilang Facebook account, no? At saka sa kanilang IG. Meron silang mga promo tour, ha? Lalo na kung marami kayo, naku, parang ano lang kayo, parang nag-ibang bayan lang kayo dito sa Pinas pero nandun kayo sa ibang bansa. Pero maganda sa murang dyan, halaga. Legit sila, Nay. Hindi kayo kakabahan na tatakbuhan kayo. Legit po yan. Gaya na rin ng White House Cares ng New York. O kung gusto niyo magtrabaho po sa New York, ayan po, ang White House Cares para po sa mga nurses na NCLEX passers. NCLEX passers. Basta kung meron kayong mga katanungan, ayan ang kanilang fan page, no? Yes. Ayan ang importante talaga ay NCLEX passer kayo. Yes. Ha?
At syempre, doon kayo makakatrabaho sa New York. Yes, ang bongga, Arte diba? ka pa ba? At syempre, pang aking panayam pa rin kay Sam Versosa Yes. na mga nagtatanong sa kanya dahil sa pagbababa niya sa Manila, lagi siyang may paayuda Oo. sa mga Manilenyo. Saan daw ba galing yon? Oo, ha? At saka ang gaganda ng mga comments na, parang wala akong nakitang negative. Lahat puro, sana all, sana, kung taga Manila lang ako, iboboto ko siya. Sana ganyan din yung tumatakbo dito sa bayan namin. Sabing gano'n. Panoorin niyo po. Sa OGDS Inspires. Kasama rin po dyan si Rian Ramos, Yes. ang kanyang kasintahan. Napakaganda ng aking panayam dyan. Yes. Promise. At syempre pa, maraming salamat. Ayan, sa aming cameraman, si Jester. Di ba? Si Jester Piol na to. Syempre, siya rin na magiging producer natin dito. Ay! Sa aming saan? future shows dito sa Rome, sa Milan, Sa Florence. sa Florence, sa Pisa. Sa Naku, Diyos ko. Ayan ha. Wow! Next year na po yan ha. Ayusin namin yan for Yes. next year ha. Abangan ninyo ha. Kita-kita po tayo ulit. Oo, naku, gusto namin makakita ng maraming Pinoy sa Italia. Yes. Ayan ha. Naku, excited na kami dyan. Okay? At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Oji Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ibichika mo na! Dali! Malapit na yung show ni Nanay. Hindi, huwag ka na maingay kasi yung mga tao sa likod, magsasapukin tayo sa ingay natin. Uy, di sumali sila dun sa game show? Ako rin nahihirapan. Bakit? Dudugo ilong ko. Hindi man ako Italiano. Oo, marunong ako Ay! Ano ba yung sindot sa Italiano? Nakakainis, nahulog ako.